The reason I bought you at that auction is because I need a surrogate mother for my child. Gusto ko magkaroon ng anak pero ayoko na magkaroon ng asawa. Nung makita kita sa entablado, naisip ko na magandang choice kung ikaw ang magbubuntis sa magiging anak ko. Paliwanag sa kanya ni Sir Augustus kung kaya'y napalunok ng mariin si Alina. And whether you like it or not, ipagbubuntis mo ang magiging anak ko. Dahil ako na ang nagmamay-ari sa'yo. Hindi naman nakakibo si Alina. Napakabata pa niya para mabuntis. Marami pa siyang pangarap sa buhay na gusto niyang matupad, subalit tila wala na siyang ibang pagpipilian dahil tulad niya ng sinabi ni Sir Augustus, ito na nagmamay-ari sa kanya. Kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanya, ay wala siyang magagawa. Kundi, ang sundin na lang ito. Naiintindihan ko po, sir. Sagot ni Alina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Halos manginig ang buong katawan ng kaawa-awang dalaga na nagngangalang Alina Santos. Nasa taas ng entablado habang ang mga kilalang tao at businessman ay sinasabi ang kanilang mga presyo para bilhin siya. 2 million! Sigaw ng isang matandang lalaki mula sa isang table. 2 million! Sabi naman ng lalaking announcer. May tataas pa ba sa offer ni Mr. Fautismo? Mahigpit ang pagkakahawak ni Alina sa laylayan ng suot niyang dress na Mickey Mouse ang style. May kulay pulang ribbon din siya sa kanyang ulo at gamit ang foundation ay tinatakpan ng mga tao na nag-aayos sa kanya kanina ang pasa niya sa muka at sa kanyang katawan. Nasa isang auction siya ngayon. Matapos siyang ikulong ng mga taong bumili sa kanya, mula sa kanyang mapagmalupit na tiyahin, ay dinala siya ng mga hindi kilalang lalaki sa lugar na ito. Inayusan siya at ngayon ay ibinibenta na sa mas malaking halaga. Kung sino man ang mga businessman na makakapag-offer ng malaking halaga para bilhin siya, ang siyang bagong nagmamay-ari sa kanya. 3 million! May isa pang businessman ang sumigaw mula sa isang table na nasa madilim na parte kaya hindi gaanong matanaw ito ni Alina. Wow! 3 million! Offer from Mr. Slayer! Wala na bang mas tataas pa doon? Tanong ulit ang announcer. Come on, feast your eyes on this enchanting young woman. Her complexion is pure and radiant as freshly fallen snow with a beauty that captivates the soul. She is untouched, pure in every sense. Lumapit din kay Alina ang announcer at saka marahas na hinawakan ng mukha niya para paharapin siya sa mga maaaring magmay-ari sa kanya. Hindi kayo magsisisi kung bibilhin niyo siya. Dahil doon ay mas lalo nang nagsitaasan ng palitan ng price sa mga taong nagnanais na bilhin siya. Halos lahat ay gusto siyang makuha at gawin na kanilang tuta. Subalit ang gulo ay natigil nang biglang may nagsalita na isang bidder at sinabi ang halaga para bilhin siya. 10 million. Dahil doon ay wala nang nakaabante pa. Ipinaubaya na siya ng announcer sa bidder na hindi makita ni Alina ang mukha sapagkat nasa madalim itong parte. Pinababa na siya ng entablado at sunod ay pinaakyat ang babae na sunod na ibibid na ang pangalan naman ay Esmeralda. Nagkatinginin pa nga sila ng babae na halata rin ng takot sa mga mata. Dinala siya ng mga tao na humahawak sa kanya sa backstage at muling inayusan dahil nasira ng luha niya sa suot niyang makeup. Diba, huwag kang umiyak. Pagalit na sabi sa kanya ng babae nagre-retouch sa makeup niya. Tingnan mo dahil sa kakaiyak mo nasisira ang makeup mo. Hindi kami pwedeng mapahiya sa taong bumili sa'yo, no? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Pagikpi niya. Bakit? Sarkasikong sabi ng babae. Dahil sa pera. Hindi mo ba narinig? 10 million ang bili sa'yo ng lalaki?
Nako, hindi na kami lugi sa'yo. Wala pa rin tigil sa pag-iyak si Alina kahit pa noong kinuha na ulit siya ng dalawang lalaki para dalhin na raw sa taong nakabili sa kanya. Sobrang takot na takot si Alina at hindi alam ang gagawin. Mag-isa lang siya habang dalawang malalaking tao naman itong may hawak sa kanya. Bukod pa ron ay mahina rin ang katawan niya dahil sa dami ng bugbog at sipa na natamo niya kaya mas lalong wala siyang kalaban-laban sa mga ito. Kung magpupumigla siya sa ganitong sitwasyon, ay mas lalo lang siya masasaktan. Mas pipiliin niya na lang na isave muna ang natitira niyang lakas para hindi naman siya gaanong masaktan. Hinayaan na lang ni Alina ang mga lalaki na dalhin siya kung saan. Bago nangyari ang lahat ng ito ay mahirap na talaga ang buhay ni Alina. Maagang nawala ang kanyang ama at dating OFW naman ang kanyang ina kaya iniwan siya nito sa pangangalaga ng nakakatandang kapatid ng kanyang ina na si Marites. Bata pa lang si Alina nung umalis ang ina niya para manilbihan sa ibang bansa. Ito na ang tanging bumubuhay sa kanya subalit sa kasamaang palad ay mapagmalupit na among napunta sa kanyang ina. Dahil sa labis sa pananakit ng dating amo ng kanyang ina ay hindi nito iyong kinaya at binawian na ng buhay. Noong mamatay ang kanyang ina at tuluyan siyang naging ulilang lubos ay pinagpalupitan na siya ng tiyahin niya sapagkat wala na rin itong mahuhuthot na pera. Walang araw na hindi siya nito sinasaktan at pinagmamalupitan. Pero hindi naman lubos akalain ni Alina na aabot ang lahat sa ganito at masisikmura ng kanyang tiyahin na ibenta siya sa hindi kilalang tao sa halagang 50,000 lamang. Alam mo, maganda ka sana eh. Sabi naman ng isang lalaki na may hawak sa kamay niya. Sabay hawak at pisil sa pang-upo niya na mas lalong ikinaiyak ni Alina. Sayang lang talaga at may ibang tao nang nagmamay-ari sa'yo. Mukhang masarap ka pa naman. Gumapang ang kamay niya papunta sa pagitan ng hita niya kaya mas lalong nagpumigla si Alina na hindi naman nagustuhan ng lalaki. Shhh! Hayaan mo na muna ako na madamang katawan mo bago ka namin isuko sa bagong nagmamay-ari sa'yo. Yung pa kita inaasam eh. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Huwag mo akong hahawakan. Parang awa niyo na. Huwag! Iyak na iyak si Alina ngunit patuloy lang ang lalaki. Saka lang ito tumigil nung pinatigil na ito ng isang kasama nito. Tigilan mo na nga yung babae, Choy. Hindi mo ba narinig ang bilin sa atin ng boss kanina? Dapat ay wala tayong kahit anong gagawin sa kanya. Kundi lahat tayo mananagot. Alalahanin mo malaking halaga ng perang mapaghahatian natin dahil sa babae na yan. Mabuti na lang at dahil doon ay hindi na nga inulit ng lalaking ginawa. Kahit hanggang makalapit sila sa isang kulay itim na sasakyan. Binuksan ng mga ito ang pinto at bigla siyang pinapasok sa loob. Boss, kayo na hong bahala sa kanya. Sabi ng lalaki sa driver na hindi naman makita ni Alina ang muka dahil madilim nga sa loob ng sasakyan. Ang mga lalaki na rin ang nagsara ng pinto. Ano ginawa nila sa'yo? Tanong ng lalaki sa driver's seat. Malalim ang boses nito at bigla rin nagliwanag ang buong sasakyan dahil binuksan nito ang ilaw. Saka lamang na sila ni Alina ang mukha ng lalaking maging ang braso nito ay puno ng mga tattoo. Ang itim at misteryoso nitong mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa nila sa'yo kanina. Ihinuwa ka ng lalaki ang pribadong parte ko. At mas lalo pa siyang humagulol ng iyak. Hindi siya tumigil kahit anong pagmamakaawa ko. Dumilim ang mukha ng lalaki. Kinuha nito ang cellphone at may kung sinong tinawagan sabay na nagpaandar ng sasakyan. I'll send you my location, sabi ng lalaki sa kausap sa tawag. I-hack niyo ang CCTV nila at gawin niyo ang lahat para malaman kung sino ang mga lalaki na naghatid sa isa sa mga babae na nasa auction nila na ang pangalan ay Alina. Gawin niyo kung ano ang palagi kong pinapagawa sa inyo sa tuwing may nakikialam sa pag-aari ko. Matapos makipag-usap ng lalaki sa tawag ay ibinaba na nito ang hawak na cellphone sabay sumuliyap kay Alina na wala pa ring tigil sa pag-iyak. Inabot ng lalaki ang isang tissue at ibinigay iyan kay Alina na tinanggap niya rin naman. What's your real name? Tanong ng lalaki. Alina Santos po ang buong pangalan ko, sir. Sagot niya.
I'm Augustus Pantaleon Mavros. Tumingin ulit ito kay Alina. Ako ang bumili sa'yo. Maaari ko po bang malaman kung ano pong plano niyong gawin sa akin, sir? Hindi ko pa alam. Pinag-iisipan ko pa kung ano bang dapat na gawin ko sa ngayon na pag-aari na kita. Bumaba ang isang kamay nito na nakahawak sa manibela patungo sa lap nito. Isang kamay na lang nito ang may hawak ngayon sa manibela habang ang daliri naman ay nagtatap pa roon. Ang isang braso nito ay puno ng tato habang ang kabila naman ay hindi naman ganong karami. Sa tingin mo ba, ano bang dapat kong gawin sa'yo? Para hindi mauwi sa wala ang 10 milyon ko sa'yo. Mariin namang napalunok si Alina. Parang awa niyo na. Huwag niyo na po akong ipagbenta sa ibang tao. Huwag niyo po akong gagawin na bayarang babae. I will not do that. After all, hindi natin alam kung may gusto bang bumili sa'yo ng mas malaki pa sa halaga ng pagkakabili ko sa'yo. Sagot nito at saka masusi siyang tinignan. But I will make sure na hindi na mauuwi sa wala ang 10 milyon ko. Kabado naman si Alina. Mahirap basahin ang mukha ng lalaki at walang emosyon ang mukha nito. Maging misteryoso nito mga mata na siya'y lamig ng yelo kung tumingin. Hanggang sa makarating sila sa isang napakalaki at gandang bahay, ay walang sinabi sa kanya si Augustus kung ano ang gagawin nito sa kanya. Mr. Mavros, pagpasok nila sa loob ng mansyon ay tumambad sa kanila ang nakahilerang mga kasambahay na sabay-sabay yumuko at bumati kay Augustus. Dalhin niyo siya sa pinakamalaking guest room. Utos ni Augustus sa mga ito. Siya ang magiging ina ng magiging anak ko. So make sure that you will take care of her. Sabay-sabay na tumango ang mga kasambahay at sinamahan siya ng dalawa patungo sa isang malaking kwarto. At tulad ng bili ni Augustus sa mga ito, ay inilagaan siya ng mga ito ng mabuti. Pinaghanda siya ng bathtub at sinabi na magbabad siya doon at ihahanda lang ng mga ito ang maisusuot niya. Ma'am, dala ko na pong isusuot ninyo. Natigilan ng babae sa pagsasalita maging sa paglakad. Nang makita ang mga pasa ni Alina sa katawan na kanina hindi naman nakikita ang mga ito dahil sa sobrang kapal pala ng foundation na ginamit sa kanya ng mga nag-makeup sa kanya para lang matakpan ang marami niyang pasa na halos ay pumuno na sa kanyang katawan. Diyos mio, ano nangyari sa'yo? Ang sabi ng kasambahay sabay takip sa bibig. Kahit saang parte ng katawan ng dalaga ay makikita ang mga pasa na sobrang dark at malaki rin. Tiningnan ni Alina ng katulong na halos hindi magawang gumalaw sa kinatatayuan. Maraming salamat po. Pakilagay na lang po riyan. Ako na pong bahala dyan pagkatapos ko dito. Magalang natural naman ni Alina. Bagaman gulat sa nakita ay tumango naman ng kasamaan at iniwan siyang mag-isa roon. Tinuloy na ni Alina ang paglilinis sa kanyang katawan. Iniisip niya kung ano bang sinabi kanina ni Augustus sa mga kasambahay. Siya raw magiging ina sa mga magiging anak nito. Kung ganon, ibig sabihin ay may balak siyang buntisin ng binata. Pagkatapos yung mga anak, ano naman kaya mangyayari sa kanya? Ano pa kaya ulit ang gagawin sa kanya ni Augustus? Ibebenta na naman kaya siya nito sa ibang tao sa oras na nakuha na nito kung anong gusto niya? Nag-overthink si Alina. Natatakot siya sa kung anong magiging mangyayari sa kanya sa kinakaharap. Natatakot siya. Para bang gusto niya na lang nalunurin ang sarili niya dito kung nasaan siya ngayon para nang sa ganon ay hindi na siya mahirapan. At bago pa man niya magawa kung ano ang iniisip niya ay umahon na siya. Tiningnan din ni Alina ang hubot-hubad niyang katawan sa malaking salamin na nasa harapan niya. Puno siya ng maitim na mga pasa na dumudumi sa puti at makinis yung balat. Bumaba ang tingin ni Alina sa kanyang dibdib, pababa sa pagitan ng hita niya. Bigla namang nag-flashback sa kanya ang ginawang pagmumulestya sa kanya ng lalaki kanina. Napuno siya ng pandidire sa kanyang sarili. Lumapit siya sa lababo at doon siya sumuka ng sumuka dahil sa labis sa pandidire hanggang sa pakiramdam ni Alina ay wala na siyang maisuka. Nagmumug siya at muling tinitigan ang sarili sa salamin. Hindi pa rin maaalis ang pandidire na nararamdaman niya sa sarili. Nagbihis naman si Alina. Ang ibinigay ng katulong ang isinuot niya bago siya nagpasya na lumabas na. Ngayon
ay wala ng kahit anong foundation na makakapagtakip sa mga pasa niya. Bahagya namang natigilan si Alina sa paghakbang niya palabas ng banyo, ay nakita niya agad si Augustus na nakaupo ito sa kama at nang makita siya nito at ang pasa niya, ay napakunot ang noon nito. What happened to your body? Bakit punong-puno ka ng pasa? Nanatili siya sa kinatatayuan at pinagbasta ng binata na tumayo at naglalakad palapit sa kanya. Nang makalapit ay sinubukan siya nitong hawakan ngunit bigla siyang umiwas na para bang siya'y takot na takot at sasaktan ulit siya. Dahil naman sa response ng katawan niya ay mas lalo nang napakunot ang noo ni Augustus. Sino gumawa nito sa'yo, Alina? Tanong ni Augustus. Hindi naman sumagot si Alina. Nagbabalang siya ng tingin kung kaya'y hinawakan ng binata ang kamay niya. Sabihin mo sa akin, sinong may gawa nito sa'yo, Alina? Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito at sinalubong ang itim at misteryoso nitong mga mata. Hindi ko alam. Hindi ko sila kilala. Nagtagis ang panga ni Augustus subalit hindi na ito nagtanong muli nang makita ang takot sa mga mata niya. Inalalayan siya nito na maupo sa kama. Pagkatapos ay pinaupo siya doon. Tatawagan ko lang isa sa mga katulong para maggamot niyang mga pasama. Paalam nito sa kanya. Hindi naman kumibo si Alina. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang sa makalabas ang binata sa kwarto. Hindi niya alam kung bakit ang bait ito sa kanya. Ang akala niya ay ituturing siya nito na isang alipin dahil sa nabili na siya nito. Maya-maya pa, ay may kumatok na sa pinto. Paglipas ng ilang sandali ay bumukas yon at pumasok sa loob ang isang kasambahay na dala na ang first aid kit. Magandang gabi po, ma'am. Ako po si Odelle. Pakilala nito sa kanya. Inutusan po ako ni Sir Augustus na gamutin daw po ang mga pasa ninyo. Tumango lamang si Alina at hinayaan ng babae na gamutin ang mga pasa niya. Gamit ang isang cream ay pinahiran nito ang lahat ng yon para mas mabilis daw yon na mag-fade. Naubos na po natin ang isang balot, ma'am, sabi sa kanya ni Odelle. Pero ang upper body po ninyo pa lang po ang nalalagyan natin ng cream. Wala pa po ang lower body ninyo. Pasensya na kung napagod ka sa paglalagay ng cream na yan sa mga pasa ko, ha. Tora naman ni Alina sa mababang tinig. Ay wala pong problema yun sa akin, ma'am. Trabaho ko po ito. Pero nag-aalala po ako sa inyo, ma'am. Kanina ko po kasi dama na mainit ang katawan ninyo. Hindi po ba maayos ang pakiramdam ninyo? Umiling naman si Alina. Medyo hindi nga ganun maayos ang pakiramdam ko. Kinuha naman ni Odelle ang thermometer at tiningnan kung may lagnat siya. Nang makita na 39.7 degrees Celsius ang init ng katawan niya, ay dali-dali itong tumayo at saka nagpaalam na kukuha lamang ng gamot sa baba na maaari niyang inumin. Ang pakiramdam ni Alina ay binibiyak ang ulo niya sa sobrang sakit. Kung kaya'y nahiga siya sa kama habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Odelle. Ilang sandali pa ay bumalik na nga ito. Pinainom siya ng gamot, tinapos na rin ito ang paglalagay ng cream sa katawan niya bago siya sinabihan na magpahinga na dahil sa mataas pa nga ang lagnat niya. Matapos ang lahat ng pasakit na pinagdaanan ni Alina sa kamay ng mga bumili sa kanya mula sa kanyang tiyahin, ngayon lang nakapahinga ang katawan niya. Anong problema? Nagtataka na tanong ni Augustus sa mga kasambahay nang makita niyang mga maito na aligaga sa paglabas-masok sa loob ng kwarto kung nasaan si Alina. Ang babae na binili niya. Sir, sobrang taas po ng lagnat ni Ma'am Alina. Nag-convulsion pa nga po siya sa sobrang init niya. Nakailang punas na rin po kami ng basang towel sa katawan niya pero hindi pa rin po talaga bumababa ang lagnat niya. Paliwanag sa kanya may nag-aalalang kasambahay. Mabilis namang pumasok si Augustus sa kwarto. Lumapit siya kay Alina at inilapat niya ang palad sa noon nito. Sobrang taas nga ng lagnat nito at nanginginig na rin ang buong katawan ng dalaga. Bantayan niyo muna siya. Tatawagan ko lang ang doktor nating kapitbahay. Bili ni Augustus sa mga kasambahay. Mabilis namang bumaba si Augustus at nagtungo siya sa gate ng kapitbahay niyang si Lawrence na isang doktor. Sunod-sunod yung pinindot ang doorbell at hanggang sa binuksan na ng galit na si Lawrence ang pinto. What do you want? Pagalit na tanong ni Lawrence kay Augustus. Alam mo ba nakakagaling ko lang sa 24-hour shift at iniistorbo mo na agad ang tulog kung walang hiya ka?
Hindi ba ang sabi ko naman sa'yo na wag mo akong iistorbohin lalo na kung pagod na pagod ako? Nanggagalaiti sa galit si Lawrence. Ngunit wala naman siyang pakialam sa galit nito. Look, I need your help. Napairap si Lawrence ang dahil doon. Bakit ba sa dami ng pwede mong hinga ng tulong ay sa doktor pa talaga na sobrang pagod na sa buhay? Someone's life is in danger. Kailangan mo akong tulungan. Kailangan mong sumama sa akin. Bilang isang doktor, ang pinakaayaw ni Lawrence na marinig ay yung may buhay na nasa panganib kung kaya kahit pagod at antok ay sumunod ito kay Augustus. Napakarami ng katanungan ni Lawrence sa isipan nang makita nito ang isang magandang babaeng nakahiga sa kama. Dito sa isang guest room ng bahay ni Augustus na kaibigan niya rin. Ganon pa man, hindi na muna inuna ni Lawrence sa pagiging chismoso niya at ginawa na muna kung anong kailangan na gawin para kahit papaano ay bumaba ng lagnat ang dalaga. Kung hindi pa rin bababa ang lagnat niya after 8 hours, mas mabuti kung dalhin na lang natin siya sa ospital. Paliwanag ni Lawrence. Sandali, kukuha lang ako ng Dextro sa bahay. Ako na lang kukuha sa bahay mo. Pagpresenta ni Augustus. Bantayan mo na lang siya at ako nang kukuha ng mga kailangan mo. Tumango naman si Lawrence at sinabi kay Augustus kung ano nga ang mga kailangan nitong kunin sa bahay nito. Nang makaalis si Augustus sa hinarap ni Lawrence sa mga kasambahay ng kaibigan na nasa loob din. At sino naman ang babaeng to? Tanong ni Lawrence. Bakit siya nandito? Girlfriend ba siya ng boss niyo? Sumagot naman ng isa sa mga kasambahay. Siya po si Ma'am Alina. Hindi po namin alam kung kaano-ano po siya ni Sir Augustus eh. Kanina po kasi pag uwi ni Sir Augustus ay may kasama na po siyang babae na yan. Tumangu-tango naman si Lawrence at ibinilik ng tingin sa magandang babae na natutulog. Mas lalo lang siya nagtaka kung sino ang babae na ito at kung kaano-ano ito ng kaibigan niya na galit sa mga tao. Ilang sandali pa ay bumalik na si Augustus dala ang lahat ng pinapakuha ni Lawrence. Pinagmasdan ni Augustus ang kaibigang doktor na tusukan ng karayom ni Lawrence ang ugat ni Alina para ikabit dito ang dextrose. Masyadong mataas ang lagnat niya, kaya kailangan niya ito para maiwasan na rin ang pagconvulsion. Paliwanag ni Lawrence. Nang maayos na nito ang dalaga ay saka lamang nakampante si Augustus kahit papaano. Alam mo ba kung anong posibleng dahilan ng mataas ang lagnat at mga pasa niya sa katawan? Sa tingin ko, ang mga pasa niya ang dahilan kung bakit siya nilagnat. Base sa itsura ng mga pasa niya, bago lang mga yon. Posible na nakuha niya lang ang pasa kahapon o nung isang araw. At isa rin sa mga nakikita akong dahilan kung bakit marami siyang pasa ay physical abuse. Sumulyap si Lawrence sa dalaga na tulog pero ang itsura ay mas kalmado na kesa kanina. Sa ngayon pa lamang ay masasabi ko na hindi biro ang pinagdaanan ng babae na ito para makuha niya mga pasa na yan sa kanyang katawan. Nakatingin din si Augustus sa dalaga. Dahil doon ay hindi halos ma-imagine ni Augustus kung ano bang pinagdaanan nito para matamo ang ganoong karaming mga pasa at galos sa katawan. Sino pala siya? At bakit nandito siya sa bahay mo? Tanong ni Lawrence. She said her name is Alina Santos. Binili ko siya sa isang auction. Nalaglag naman ang panga ni Lawrence sa narinig. Bumili ka ng babae sa auction? Yes. Wala naman sana akong balak na bumili. At mas lalong wala rin sa plano kong dumalo sa auction na yan. Pero inimbitahan ako ng isa sa mga ka-business partners ko. Nakita ko siya sa entablado at maraming mga nagbibid sa kanya kaya naisip kong bilhin na lang siya. Pero tila nagkamali lang ako dahil hindi sinabi sa akin na ganitong maiuuwi ko. Napailing-iling na lang si Lawrence. What were you thinking when you chose to buy her? It's not so you. Nakakagulat at nakakapagtaka. Mabuti na lang at bumaba na rin ang lagnat ni Alina kaya hindi na nila ito kailangang dalhin pa sa ospital. Ano ba kasing plano mong gawin sa babaeng yon? Pag-uusisa ni Lawrence na nandito na naman sa bahay niya. Hindi ko alam. Nagkibit-balikat na lamang si Augustus. Bumili ka tapos hindi mo alam kung ano pang gagamitan mo sa kanila?
Naupo naman si Agosto sa pang-isahang sofa. Pinag-iisipan ko pa nga sa ngayon kung anong dapat kong gawin sa kanya. Maybe gagawin ko siyang surrogate mother na magiging anak ko. Mother? Mukhang napakabata pa naman ng babae para maging isang ina, no? I don't know. Ang sabi ng dating may-ari sa kanya, she's already 20. Which means pwede niya nang madalang magiging anak ko. Tumangutango naman si Lawrence. Sigurado ka na ba dyan? I don't know. Sa ngayon na yun palang naiisip kong maaari kong paggamitan sa kanya. Aniya. Bakit kasi hindi mo na lang siya gawing asawa mo? Napaubo naman si Agustus dahil sa sinabi ng kaibigan. Are you kidding me? I'm not. I mean, pag-aari mo naman siya, diba? She's all yours. Mas mabuting gawin mo na lang din siyang asawa mo. Hindi ka na rin mahihirapan sa gusto ng mga magulang mo na magpamilya ka na, right? Paliwanag pa ni Lawrence. It's just a suggestion though. Ang gusto ng mga magulang ni Agustus ay magkaroon na siya ng pamilya. Hindi na raw kasi sila bumabata kung kaya ang gusto nila na maalagaan ng mga magiging apo, ngunit wala sa plano ni Agustus na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sa tingin niya, ang ganong bagay ay magiging balakid lang sa mga nais niyang gawin sa buhay. Subalit na sa isip din naman ni Agustus na magkaroon ng sariling anak. Kailangan niya ng magiging tagapagmana niya kung kaya gusto niyang magkaroon ng anak. And that's why, pinag-iisipan niya na gawing surrogate mother na lang ang babaeng binili niya. Total, pareho naman na maganda ang genes nila. Hindi na siya magiging lugi kung ang babae ang magbubuntis sa magiging anak niya. Samantala, nang magising naman si Alina mula sa mahimbing niyang tulog sa malambot na kama, pakiramdam niya ay sobrang tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Dali-dali niyang inabot ang baso na nasa bedside table at inubos ang laman ng tubig nang sa ganon ay mapawi ang uhaw niya. Nang umayos ang pakiramdam ay hinawakan ni Alina ang sariling noo at leeg para malaman kung may lagnat pa ba siya. Pagtanto niya na wala na, medyo masakit na lang ang ulo niya ngayon kumpara sa nararamdaman niya kagabi. Bababa na sana si Alina sa kama nang maramdaman niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Lumingon sa sofa at doon ay nakita niyang binata na bumili sa kanya. Nakaupo ito roon. Nakakrus ang mga paa at may hawak na newspaper. Ang misteryoso nitong mga mata ay diretso namang nakatingin sa kanya. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong nito sa malalim na boses. Maayos na po ang pakiramdam ko, sir. Ang nauutal na sagot naman ni Alina. Pinagmasdan niya ulit ang binata na tumayo at naglakad papunta sa harapan niya. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Alina nung yumuko ito palapit. Sapat para magkapantay-pantay ang kanilang mga mukha. Kapag kuha na inilapat nito ang kamay sa kanyang noo. Wala ka ng lagnat. Wika nito. Tumama naman ang mabango nitong hininga sa kanyang mukha. Hindi naman nakagalaw si Alina sa kinauupuan niya. Umayos na lang tayo ang binata at tumingin sa suot na relo. It's almost lunch. Take your time to get ready. I'll be just downstairs. Tumalikod na si Agustus at naglakad na sana paalis nang napatigil ng tawagin niya ang pangalan nito. Sir, pwede po ba ako makahiram ng damit? Nahihiya at nag-aalangan na tanong ni Alina. I actually ordered clothes for you. Itinuro nito ang sofa na kinauupuan kanina na may maraming mga paper bags mula sa kilalang mga brands. Wear whatever you want to wear. Maraming salamat po, sir. Hindi na ito sumagot at tumuloy na sa paglakad hanggang sa makalabas na sa kwarto. Bumaba na rin si Alina at bago siya lumapit sa mga damit niya, ay inayos niya muna ang kama. Namangha naman si Alina nang mabuksan ng mga paper bags. Maraming damit sa loob. Sari-sari. Unang tingin pa lang na Alina sa mga damit, alam niya na kaagad na mamahalin ang halaga ng bawat isa. Iyon na marahil ang pinakaunang beses na makakasuot siya ng bago at branded na damit. Noon kasi, nung malaya pa siya at nasa pangangalaga pa ng kanyang tiyahin, ay puro naman galing sa ukay ang mga nabibili niyang damit. Iyon lang din naman kasi ang afford niya. Kaya naman ngayon ay sobrang ilang ni Alina sa suot niya na magandang bestida. Nangangamba siya at baka masira niya ang magandang damit na suot. Kulay puti ang kulay ng suot niyang bestida. Bagay na bagay din yun sa kanya. Lalo na noong hinayaan niya na lang na nakalugay ang itim na itim niyang mga buhok.
Kung siguro lang ay wala ng mga pasa niya ngayon, baka mas lalo pa yung magandang tingnan sa kanya. Natural namang maputi ang mga labi ni Alina. Subalit dahil sa galing siya sa sakit, ay hindi pa rin nakaka-recover ang katawan niya sa mga sipa at bugbog na kanyang natabo. Naging maputla ang kulay ng kanyang labi. Halata pa rin ang pagod sa kanyang mga mata kaya para kahit papaano ay mabigyan ng kulay ang kanyang muka, kinagat-kagat niya na lang ang kanyang pang-ibabang labi. Paglabas niya ng banyo, sakto naman ay kumakatok sa pinto kaya agad siyang lumapit at binuksan ang pinto. Ma'am, tapos na po ba kayong mag-ayos? Tanong sa kanya ng isang kasambahay na nasa labas. Ipinapatawag na po kasi kayo ni Sir Agustus. Ready na raw po yung lunch ninyo. Opo, tapos na po ako. Sagot naman ni Alina sa mababang boses. Kung gano'n ay sumunod na po kayo sa akin, ma'am. Sasamahan ko po kayo papunta sa kusina. Tumango naman si Alina at sinundan ng ang kasambahay. Habang nakasunod siya sa babae ay ginagala niyang mata sa nadaraanan. Napakalaki at napakaganda ng mansyon na ito. Para bang isa itong palasyo na noon ay ini-imagine lang ni Alina. Ang lahat ng gamit na nadararaanan nila ay puro mukhang mamahalin, maging ang mga paintings na nakasabit sa wall. Pagpasok nila sa kusina, nakita niya kaagad ang binata na si Agustus na nakaupo sa head ng mesa. Maraming pagkain ang nakahain sa mahabang mesa. Kung kanina ay hindi ramdam ni Alina ang gutom, ngayon ay bigla namang humilab ang sikmura niya. Mariin din siyang napalunok habang nakatingin sa mga pagkain. Tumingin sa kanya si Agustus, sabay ibinaba ang hawak na documents. Have a seat. Tumango at sumunod naman si Alina. Pinagilan niya ang sarili ng upuan at doon ay naupo. Nakayuko siya habang ang dalawa niyang kamay ay magkasalikop. Halata sa mukha niya ang kaba. Lalo na't ramdam niya pa ang tingin sa kanya ni Agustus. Kumain ka na. Nagsalita ang binata kaya napaangat ang ulo ni Alina. I know you're hungry. Salamat po, sir. Hindi naman kumibo ang binata. Tipid naman ang bawat kilos ni Alina sa takot na may magawa siyang mali at masaktan din siya nito tulad ng mga naunang bumili sa kanya. Naiilang naman si Alina na kumain dahil nakatingin sa kanilang mga kasambahay. Kung sakaling may ipag-uutos sila at mas lalo pa siyang nailang nung may tumawag kay Sir Agustus kung kayo'y umalis ito at naiwan siyang mag-isang kumain. Nag-angat ng tingin si Alina sa mga kasambahay na nakatayo lang doon. Tila nararamdaman ng mga ito ang pagkailang niya kaya nagsalita ang isa. Naku ma'am, kumain lang po kayo. Kailangan niyo pong makabawi kayo sa lakas ninyo. Sobrang taas ang lagnat ninyo kagabi. Huwag po kayong maiilang sa amin. Naghihintay lang po kami sa utos ninyo. Sa kabila ng pagkailang ay marami pa rin ang nakain ni Alina. Ilang araw din kasi siyang wala talagang maayos na kain dahil tinitipid siya ng mga taong unang bumili sa kanya. Natapos na lang si Alina sa pagkain at hindi pa rin bumabalik si Agustus. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir Agustus. Sabi sa kanya ng kasambahay na nagpakilalang si Berta. Sinundan niya naman si Berta hanggang sa makarating sila sa pool area kung saan naman naroon si Sir Agustus at may kausap pa rin sa tawag. Sir? Nauutal na tinawag ni Alina ang binata. Pinatawag niyo raw po ako? Yes, let's have a seat. Naupo si Alina sa isang lounge. Sa harapan niya ay nakaupo naman si Agustus. May mga katanungan lang ako since now that you're under my care. Siguro naman dapat lang na alam ko ang ilang mga impormasyon tungkol sa'yo. Wika ng binata na ikitinango naman ni Alina. Alina Santos is your real name, right? Tumango ulit si Alina bilang sagot. How old are you? Magto-21 na po ako, sir. Magto-21? Sad ang binata kaya tumango ulit siya. Kailan ang birthday mo? August 15 po, sir. Nasaan ang mga magulang mo at paano ka nakapunta sa auction na yan? Wala na po ako mga magulang, sir. Bata pa lang po ako ay namatay ng aking ama. Pinatay siya ng isa sa mga kaibigan niya. Ang aking ina naman po ay pinatay din ng mga naging amo ko sa abroad nung siya ay isang OFW. Ayon sa mga investigasyon, hindi raw po kanaya ng aking inang pananakit sa kanya ng mga tao roon. Nanginginig naman ang boses ni Alina habang sinasabi iyon. Pagdating kasi talaga sa nangyari sa magulang niya, ay mabilis siyang maging emosyonal.
Naiwan po ako sa pangangalaga ng aking tiyahin, ang nakakatandang kapatid po ng aking ina. Subalit malupit po ang aking tiyahin hanggang sa noong nabaon po sila sa utang at ibinenta nila ako sa mga hindi kilalang lalaki. Seryoso lamang si Agustus habang nakikinig sa kanya. Tinanong din ng binata kung anong ginagawa sa kanya ng mga taong bumili sa kanya na tapat namang ikinuwento ni Alina. Nagtanong pa nga si Agustus kung may tanda ba siyang pangalan sa mga taong nanakit sa kanya o kaya naman ay ang mga mukha nila dahil may kailangan daw itong gawin. Mabuti na lang at natatandaan ni Alina ang ilan sa mga pangalan ng mga nagmaltrato sa kanya. Maging ang mukha nila kaya na-describe niya iyon kay Sir Augustus. Hindi naman alam ni Alina kung anong gagawin nito, subalit sa isip niya ay dapat lang nasabihin niya ito sa binata dahil ito na ang bago na nagmamay-ari sa kanya. The reason I bought you in the auction is because I need a surrogate mother for my child. Gusto ko magkaroon ng anak, pero ayoko magkaroon ng asawa. Nung makita kita sa entablado, naisip ko na magandang choice kung ikaw ang magbubuntis sa magiging anak ko. Paliwanag sa kanya ni Sir Augustus kung kaya ay napalunok ng mariin si Alina. And whether you like it or not, ay pagbubuntis mo ang magiging anak ko. Dahil ako naman ang bagong may-ari sa'yo. Hindi naman nakakibo si Alina. Napakabata niya pa para magbuntis. Marami pa siyang pangarap sa buhay na gusto niya matupad, subalit tila wala na siyang ibang pagpipilian dahil tulad nga ng sabi ni Sir Augustus, ito na nagmamay-ari sa kanya. Kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanya, wala na siyang magagawa, kundi ang sundin na lang ito. Naiintindihan ko po, sir. Sagot naman ni Alina. Matapos ang pag-uusap nilang yon ay umalis na nga si Sir Augustus. May inutusan ng binata na kasambahay para itour siya sa mansyon. Ang kasambahay na yon ay nagpakilalang si Jean. Nobya ka ba ni Sir Augustus? Biglang tanong sa kanya ni Jean. Hindi, sagot naman ni Alina. Kung ganon, totoo ba na ikaw ang magiging ina ng magiging anak ni Sir Augustus? Marahan naman siyang tumango. Tama palang ibang mga kasamahang, napakahalaga mo pala dahil ikaw ang magdadala sa magiging tagapagmana ni Sir Augustus. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ka sa bahay ni Sir Augustus at nandito rin kami, aalagaan ka namin ng mabuti. Napangiti naman si Alina. Maraming salamat po. Habang naglilibot-libot sila sa mansyon ay patuloy sa pagkukwento si Jean sa experience ito sa pagtatrabaho kay Sir Augustus. Ayon kay Jean ay mabait naman daw ang amo na Sir Augustus kahit na mukhang hindi. Bihira din daw kung umuwi si Sir Augustus sa mansyon dahil sa trabaho nito. Isa raw na tattoo artist si Augustus at may-ari ng malaking kumpanya. May nobya na ba si Sir Augustus? Wala sa sariling na itanong ni Alina kay Jean habang nandito sila sa veranda ng isa sa mga guest room. Wala, kaya ang akala nga namin ay ikaw ang nobya niya nung dinala ka niya dito kahapon. Paliwanag pa ni Alina. Wala pa siyang babaeng dinadala dito sa mansyon mula nung magtrabaho ako rito. Ikaw pa lang. Ganun ba? Oo, kaya alam na agad namin na mahalaga ka. Ikaw palang magdadala sa magiging anak ni Sir eh. Matapos siya nitong itour sa mga guest rooms, dinala naman siya nito sa dapat na kwarto ni Sir Augustus. Kwarto ito ni Sir Augustus, hindi lang tayo pwedeng pumasok sa loob dahil isa to sa pinaka-pinagbabawal niya ang pumasok sa loob ng kwarto niya nang walang pahintulot. Pero malawak ang kwarto na to ni Sir. Connected rin to sa office niya dito sa mansyon kaya kung alam mong nasa mansyon na si Sir Augustus at hindi siya pumasok sa opisina, pero hindi mo siya makita dito, andito lang siya sa kwarto niya, o di kaya sa kanyang opisina. Matapos siyang ma-tour ni Jean sa buong mansyon, ay pinakilala naman siya nito sa iba pang mga kasambahay. Mabuti na lang at lahat ng mga kasambahay ay mabait sa kanya at maayos ang turing sa kanya. Lumipas ang araw pero bihira niya lang makita si Augustus. Ang sabi sa kanya ng mga kasambahay, ay ganun daw talaga si Augustus. Bihira lang daw itong umuwi dahil madalas nasa opisina o kaya naman ay sa tattoo shop na ito. Sa ilang araw na lumipas ay sobra pa rin ang pagkailang ni Alina. Nasanay kasi siya na ang turing sa kanya ng mga tao ay basahan, subalit dito sa mansyong ito
Si Agustus ang turing sa kanya ng mga tao ay para bang isa siyang prinsesa. Pinagsisilbihan siya ng mga ito at hinihinahayaan na mapagod sapagkat yun daw ang bilin sa kanila ni Augustus bago ito umalis. What's your next plan, Augustus? Tanong ni Sandro. Kaibigan ni Augustus na kasalukuyang tinatatuan niya sa likod. Isang agila ang gusto ni Sandro na itatu niya sa likod nito. Natagpuan na ang lahat ng mga taong nanakit sa babae mo. Nahanap namin sila at lahat sila ay umamin sa ginawa nila sa kanya. And just like what you said, we made them experience what hell feels like. We held them captive. Ano nang susunod na gagawin namin sa kanila? Just held them captive for long. Paramdam niya rin sa kanila kung anong pinaramdam nila sa lahat ng naging biktima nila. Sagot ni Augustus. They're criminals. Nagtatago sila sa mga pulis kaya walang magtataka kung mawala sila ng mahabang panahon. Yun lang? Ayaw mong ipapatay sila? Tanong ni Sandro. Killing is a sin. We can't do that. Sandro chuckled, a sly grin spreading across his face. So, is keeping them captive right? Besides, hindi naman tayong gagawa nun sa kanila. May ibang tao naman ang gagawa nun para sa atin. No, we're not going to do that. Wika ni Augustus. After a month tayo na mismo ang magbibigay sa kanila sa mga pulis. Okay, if you say so. Matagal nang ginawa ni Augustus ang tattoo ni Sandro sa likod. Nakatulog pa nga si Sandro sa sobrang tagal. Isa naman sa mga kinahihiligan na gawin ni Augustus ay ang magtato kung wala siyang tinatatuan ay sa sariling balat niya ginagawa ang art niya. Where is she? Sa sandaling makapasok si Augustus sa mansyon, ang una niyang tinanong sa katulong na nakasalubong ay ang dalaga na si Alina. Nagpapahinga na po siya sa silid niya, sir. Pinayuhan namin siya na magpahinga ng maaga para mabilis siya makabawi ng lakas. Hanggang ngayon po kasi medyo mahina pa rin po si ma'am. Okay, sabihan niyo siya bukas na mag-prepare at dadaling ko siya sa ospital. Pagkasabi ni Augustus noon, ay diretso na siyang umakyat papunta sa kwarto niya. Naupo siya sa kanyang kama at tinanggal ang binalot niya sa bago niyang tato sa kaliwang braso na kanina niya lang din ginawa. Rosas ang bago niyang tato. Pagkatapos ay nag-shower na rin siya. Tiningnan ni Augustus ang oras sa bedside table at napabuntong hininga nang makita kung anong oras na. Lumapit siya sa cabinet at sa loob ay kinuha ang gamot. Gamot na hinihiling ni Augustus na tuluyan ang mawala sa buhay niya. He's just too sick of this medicine. Dahil sa iniinom na gamot ay mabilis siyang inantok. Nang imulat ni Augustus ang kanyang mga mata ay umaga na. Naupo siya sa kama at napasabunot sa sarili niyang buhok. He really hated how empty he felt when he wakes up in the next morning. Pakiramdam niya ay inuubos ng gamot ang iniinom niya ang lakas niya. Bakit po tayo pupunta sa ospital, sir? Tanong ni Alina sa binatang si Augustus. Kanina, maaga pa lang ay sinabihan na siya ng mga kasambahay na maghanda dahil dadalhin daw siya ni Augustus sa ospital. Nakaramdam siya ng takot dahil baka isagawa na kaagad ni Augustus ang plano na gawin siyang surrogate mother ng magiging anak nito dahil sa gustong-gusto na nitong magkaanak. Lawrence advised me na general check-up ka to make sure na wala kang kahit anong pilay sa iyong katawan na maaaring magpahirap sa iyo at sa magiging anak ko kung mabubuntis ka na. Kung kaya sa loob ng sasakyan ay tahimik lang si Alina. Ganon din naman ang binata. Pero habang nagmamaneho ito, pasulyap-sulyap din siya dito at napansin niya rin ang bagong tattoo nito sa braso na namumula pa. Hanggang sa makarating na sila sa ospital na pag-aari pa rin ni Doc Lawrence, ang doktor na nag-alaga sa kanya noong unang gabi niya sa mansyon ni Augustus. Nananatili silang tahimik ng dalawa. Maraming test ang ginawa sa kanyang doktor para masigurado raw na maliban sa mga galos at pasa niya sa katawan ay wala na siyang kahit anong pilay o sakit. At habang nagpapaliwanag sa kanyang doktor, nakaupo lang si Augustus sa sofa at nasa malayo ang tingin na animoy may malalim na iniisip. Wala ka namang mga pilay sa katawan. Kaya lang masakit ang katawan mo ay dahil sa trauma sa pambubugbog at pananakit sa'yo. Hindi ka pa pwedeng mabuntis agad kapag ganito ang kalagayan ng katawan mo. Kailangan nyo munang maghintay ng mga ilang linggo, kaya naman ay buwan, hanggang sa mag-fully recover ng katawan mo. Paliwanag ni Lawrence.
I will give you medicine to relieve the pain at para mas mapadali ang paggaling mo. Habang nagpapaliwanag sa kanya ang doktor ay pasulip-sulip din siya kay Augustus na nanatiling nasa malayo ang tingin. Pagbalik sa mansyon, nagtaka naman si Alina noong may iabot sa kanya si Augustus na cellphone bago nito pinaandar ang sasakyan. Pinanood ni Alina ang video sa cellphone at nagulat nang makita ang video. Dahil nasa video ang mga taong tandang-tanda ni Alina na nanakit at nang molestya sa kanya. Nakagapos ang mga ito. May tape sa kanilang mga bibig para hindi makapagsalita at may mga galos din sa mukha na para bang sinaktan. Gulat na tumingin si Alina kay Augustus na ang mga mata ay nasa daan. Ano pong ibig sabihin nito, sir? Bumaling din ito sa kanya. Hindi ka ba natutuwa na makita silang nasa ganyang sitwasyon? Po? Pinaramdam ko sa kanila kung anong ginawa nila sa'yo nung nasa mga kamay ka pa nila. Paliwanag ni Augustus na tila hindi man lang matinigan ng simpatya. I held them captive, made them like a punching bag. Augustus admitted, his voice low and intense. And the one who molested you, I made him feel like trash. I made him feel what he made you feel. Or probably much worse than that. Kayo pong may gawa nito sa kanila? No, not really. Nakatuon na ulit ang buong atensyon ni Augustus sa daan. I asked someone to do that for me. Hindi ko maaaring bahira ng kahit na anong kamay ko. Sinabi na rin ni Augustus na after ilang buwan ay isusuko na rin nilang mga ito sa mga pulis, pero sa ngayon ay gusto daw muna nitong pahirapan ng mga tao. At ang nasabi na lang ni Alina sa kanyang sarili dahil sa nalaman at nakita, nakakatakot palang tao si Augustus. Kung gugustuhin ito, ay kaya nitong tumapos ng buhay nang walang kahit anong awa na nararamdaman sa katawan. Sa totoo lang, alam naman ni Alina sa sarili na ang dapat niyang maramdaman. Dahil sa kanyang mga nalaman ay takot. Subalit imbes na yon ang kanyang nararamdaman, pakiramdam niya ay ligtas pa siya habang si Augustus pang nagmamay-ari sa kanya. At masaya rin siya sa feeling niya. Nakaganti na rin siya sa mga taong nananakit at nang molestya sa kanya. Gabing-gabi na subalit hindi pa rin makatulog si Augustus. Nakakapagtaka lang dahil kahit nakainom na siya ng gamot at dapat ay antok na siya, hindi siya nakakaramdam ng kahit ano. Sobrang active ng utak at katawan niya at ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito. Ito ang unang beses na para bang hindi siya napapagod. Hindi maalis sa isip niya ang naging reaksyon ni Alina noong ipakita niya rito ang video ng mga lalaking nanakit dito at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog at hindi inaantok. Puno ng takot ang mga mata ng dalaga na para bang ang tingin nito sa kanya ay isa siyang kriminal na magagawa itong saktan. Hindi niya gusto ang mga tingin sa kanya ni Alina. Lumabas ang kwarto niya si Augustus at hinintay niya rin na lumabas ang isang kasambahay sa kwarto ni Alina. Ang kasamaang palang yon ang inatasan ni Augustus na magbantay sa dalaga dahil ayon kay Lawrence, posible raw na maka-experience ang dalaga ng traumatic disorder matapos ang lahat ng nangyari dito noon. Nang makalabas na ang kasambahay, siya kalang pumasok si Augustus sa loob ng kwarto. Naupo siya sa kama sa tabi ng natutulog na dalaga, na bahagya namang kumunot ang noo pero hindi man lang nagising. Tinitigan ni Augustus ang mabuti ang dalaga. Hindi niya rin alam kung bakit niya nga ba tinitigan ito ngayon. Basta ng mga sandaling yon, gusto niya lang itong titigan. Dahan-dahan na tumaas ang kamay ni Augustus para abutin ang noo ng dalaga. Inalis niya ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. Pinantay niya rin ang magkasalubong pa rin itong kilay. Marahil ay nananaginip ito ngayon. Nagbuntong hininga ng malalim si Augustus. Binawi niya ang kamay niya bago tumayo. Akmang aalis na siya nang gumalaw-galaw si Alina sa pagtulog. Ang akala ni Augustus ay nagising ito, subalit nakikita ang tila na nanaginip lang ito ng masama. It's okay. I'm here, sabi ni Augustus sa mababang boses. Hinawakan niya rin ang kamay ng dalaga para kumalma ito, subalit patuloy pa rin ito sa kakagalaw. Tumutulo rin ang mga luha sa mga mata nito. Shh, it's okay. You're safe. Everything's alright. Hinaplos din ni Augustus ang mukha nito at patuloy niya itong inalo hanggang sa kumalma na ito. Bagaman kumalma na, bakas pa rin ng discomfort sa mukha. So to make her feel safe,
Nahiga si Augusto sa tabi nito. Pinulupot niya ang braso niya sa katawan nito at siniksik ito sa dibdib niya para maramdaman ng dalaga ang body heat niya at doon lang tuluyan na naging kalmado ang itsura ni Alina. The world has been so cruel to you. Hinaplos ulit ni Augusto sa mukha ng dalaga. How can people be this cruel to someone as innocent as you? Huh? Parang isang anghel na hindi kayang makagawa ng itsura ng dalaga habang natutulog. Maganda ito. Maliit ang mukha at matangos ang ilong. Mahaba at makurba ang pilikmata nito. Mapula rin ang heart-shape nitong labi. Kung wala lang pasa at galos nito sa mukha, hindi na makikitaan ang kapintasan ng mukha nito. Sa itsura nito, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ang mga bidder doon sa auction ay nag-o-offer ng malaking halaga ng pera para lang makuha ang dalaga. At isa si Augusto sa mga bidder na nag-offer ng malaking halaga para makuha ang dalaga na ito. Siya yung tipo ng tao na hindi magastos at ayaw din gumastos sa malaking halaga sa mga walang kwentang bagay. Pero tila ba naging barya na lang para kay Augusto ang 10 milyon. At dahil lang yon sa gusto niya na ang dalaga na ang magbubuntis sa magiging anak niya. Dahil sa nainom na gamot, hindi naman namalaya ni Augustus na nakatulog na rin pala siya sa tabi ng dalaga ng gabing yun, habang yakap niya pa rin ito. Nagising na lang si Augustus ng umaga at may 2 kasambahay na sa may paanan ni Alina ang hindi naman makapaniwala habang nakatingin sa kanila. Good morning po, Sir Augustus. Ang gulat pa rin na bati sa kanya ng dalawa. Tumango naman si Augustus at tiningnan ng dalaga sa kanyang tabi. Mahimbing pa rin ang tulog nito habang nakaunan sa kanyang braso. Dahan-dahan at naingat namang inalis ni Augustus ang kamay niya para hindi ito magising bago pa siya bumaba ng kama. Mamaya niyo na siya gisingan, sabi ni Augustus sa 2 kasambahay at saka naglakad na siya palabas ng kwarto. Sa loob ng banyo ay naghilamos si Augustus para magising naman ang buong diwa niya. Tinitigan niya rin ang kanyang sarili sa salamin habang ang 2 niyang kamay ay nakatukod sa lababo. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya at kung bakit sa tabi pa talaga niya si Alina nakatulog kagabi. Sa dami ng silid na pwede niyang matulugan. Sa dami ng kama na pwede niyang higaan. Bakit ba sa tabi pa talaga nito ang tingin niya ay pinakakomportable na higaan? Hindi lamang yon. Dahil yun na rin siguro ang unang beses na nakatulog ng mahimbing si Augusto sa buong buhay niya. Ano ba sinasabi mo, Jean? Wika ni Alina kay Jean na panay ang daldal sa kanya habang nag-aalmasal siya. Nagsasabi ako ng totoo, ma'am. Sa tabi niyo po talaga natulog si Sir Augustus kagabi. Hindi niyo po ba naramdaman? Magkayakap pa nga po kayo kanina pagpasok namin sa loob ng kwarto niyo eh. Hindi naman alam ni Alina na nasa tabi niya pala natulog si Augustus. Kaya akala niya ay nagsisinungaling ng itong si Jean at inuuto lamang siya. Mahimbing naging tulog niya kagabi. Sa katunayan ay yun ang unang beses na nakatulog siya ng ganong kahimbing. Pero dama naman ni Alina na ang hinihigaan niya kagabi, hindi naman sinamig ng dati kaya pala. Dahil sa tabi niya natulog si Augustus. Manang, nakita niyo po ba kung nasaan si Sir Augustus? Tanong ni Alina sa kasambahay na nakasalubong. Kanina po siya umalis, ma'am. Mukhang may emergency daw po sa kumpanya. Sagot ng matanda. Buong araw hinintay ni Alina na bumalik si Augustus subalit sumapit na ang hapon hanggang sa nagsimula ng lamunin ng dilimang liwanag ay hindi pa rin bumabalik si Augustus. Kakatapos lang din ni Alina na mag-shower at ngayon ay tinititigan niya na ang hubot-hubad niyang katawan sa malaking salamin. Sa tulong ng mga cream ay unti-unti na rin nag-fade ang mga pasa ni Alina. Hindi na iyon sa dark ng dati at hindi na siya makapaghintay na tuluyang mawala ang lahat ng pasa niya sa katawan at muli niya makita ang malinis niyang balat. Lumabas na si Alina ng banyo. Isang kulay puting bathrobe ang suot niya. Nakasuot siya ng isang kulay puting bathrobe at umupo sa kama at siya nang naglagay ng cream sa mga pasa niya. Nakababa naman ang bathrobe sa kabila niyang balikat para malagay niya rin ng cream ang pasa niya doon. Ganoon ang itsura niya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Augustus na bahagya rin natigilan nang makita siya. Sir Augustus! Gulat na banggit ni Alina sa pangalan ng binata.
Ang sabi sa akin ni Manang ay buong araw mo raw akong hinintay. Sabi nito habang naglalakad papunta sa harapan niya. That's why I'm here. Ha? May itatanong ng po sana ako, sir. Nauutal na sabi naman ni Alina. Kinuha ni Agustus ang cream na hawak niya. Yumuko hanggang sa magkapantay na ang kanilang mga muka. What is it? Pakiramdam ni Alina ay nahapit ang paghinga niya na ang binata mismo ang naglagay ng cream sa balikat niya. Amoy na amoy niya rin ang mabango nitong amoy at halos hindi na siya gumalaw sa kinauupuan niya. Gulat lang siya nakatingin kay Agustus na bigla na rin sinalubong ang mga tingin niya. What is it that you wanna ask? Tanong nito. Mariing na palunok naman si Alina. Kagabi, ang sabi po sa akin nila Manang ay nasa tabi ko raw po kayo natulog. Maaari ko po bang malaman kung ano ang dahilan? Nauutal na pagsasalita ni Alice. Yes, I slept beside you last night. Pag-amin nito. Hanggang sa ang sunod nitong nilagyan ng cream ay ang pasa niya sa leeg dahil sa pagsakal sa kanya ng mga tao na unang bumili sa kanya. Because you were having nightmares. Tumingin ulit ito sa mga mata niya. May kakaibang kislap din siyang nakikita sa itim at misteryoso nitong mga mata. You didn't want to let go of me. You were clinging to me last night. As if you couldn't bear to let go. Kaya hindi ko na malaya na nakatulog na rin pala ako sa tabi mo kagabi. Pakiramdam ni Alina ay nasunog na ang mukha niya dahil sa sobrang init nun. At mas lalo pang nag-init ang pisngi niya sa bawat pagdama ng daliri ni Agustus sa balat niya dahil sa nilalagyan nito ng cream ang mga pasa niya. Nang matapos tumayo ito ng tuwid at doon na lang pakiramdam ni Alina na nakahinga siya ng maayos. Sa sobrang lapit kasi ni na Agustus kanina sa isa't isa, pigil na rin siya sa pag-iyak. Iyan lang ba ang gusto mong itanong sa akin kaya hinintay mo ako ng buong araw? Tanong ng binata. Opo, sir. Kung gano'n ay magpahinga ka na. Nabigyan ko na ng kasagutan ng tanong mo. Bago ito umalis sa kwarto niya. Nang makalabas si Agustus sa kwarto niya ay nasapo na lang ni Alina ang kanyang dibdib at hindi niya alam kung bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya ngayon. Dahil ba ito sa natakot siya sa closeness nila kanina ng binata? O baka naman ay iba na ang dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya? Hindi naman namalaya ni Alina ang mabilis sa paglipas ng araw at mahigit 4 na linggo na pala siya dito sa mansyon ni Agustus. Sa kabutihang palad ay mabuti pa rin ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa mansyon at maging ang binata. Tuluyan na rin na nag-fade ang mga pasa niya sa katawan at bumalik na sa dati. Sa malinis at makinis ang balat niya. Tunayan sa pangangalaga ni Agustus ay mas nagmukha siyang healthy. Alagang-alaga rin kasi siya ng mga tao sa mansyon, lalo na pagdating sa pagkain. Kailangan niya raw kasing kumain ng marami at healthy na pagkain para hindi siya mahirapan kung siya magbubuntis sa magiging anak ni Agustus. At sa totoo lang, hindi naman alam ni Alina kung kailan ang balak ni Agustus na pagbuntis niya sa anak nito dahil mula nung pag-uusap nila sa pool area nung unang araw niya pa lang sa bahay nito, ay wala na ulit itong nabanggit sa kanya patungkol doon. May bago ka na naman pong tato. Takang wika ni Alina habang nakatingin siya sa braso ni Agustus na meron namang bagong tato. Alos palagi na lang itong may bagong tato. Tiningnan ni Agustus ang tato sa braso ng isang relo. Yeah, got this earlier. Lumapit si Alina sa binata para makita niyang mabuti ang tattoo nito. Isang relo? Wika niya. Kusa rin na gumalaw ang kanyang kamay para haplosin ang gilid ng tattoo nito. Ano pong ibig sabihin nito sa inyo? Sabay tingin niya sa mga mata ng binata na diretso lang na nakatingin sa kanya. Time? To remind me that time is short. Sagot nito. Bumalik ang tingin ni Alina sa tattoo nito. Ang ganda naman. Kayo hulang bang gumawa nito sa inyong sarili? Yeah, ako lang gumawa ng lahat ng tattoo sa katawan ko. Sagot nito. Tumingin naman si Alina sa mukha ng binata. Kung ganon, pwede rin po ba ako magpatattoo sa inyo? Napakunot naman ang noo ni Agustus. And why?
May mga scars po kasi ako sa katawan ko na gusto kong matakpan ng totoo. Dahil sa tuwing nakikita ko po ito, ay naaalala ko kung paano akong nakuha ang peklat na yon. Pumayag naman si Augustus na magpatattoo siya. Sa ngayon, sa huling pagkakataon, ay tiningnan ni Alina ang scar sa balakang niya. Ang peklat na nakuha ni Alina noong tumakas siya mula sa kanyang tiyuhin, ang asawa ng kapatid ng kanyang namayapang ina, noong pinagtangkaan siya nitong gahasain. At iyon din ang nagtulak sa kanyang tiyahin para siya'y pagmalupitan ng malala dahil hindi ito naniniwala sa kanya nang isinubong niya dito ang ginawa sa kanya ng tiyuhin niya. Hanggang sa ang galit ng tiyahin niya sa kanya ay nagtulak na rin dito para ibenta siya sa mga hindi kilalang tao lalo na noong mabaon nito sa utang. Pinaglandas ni Alina ang daliri niya sa peklat na yon. Ang peklat na ito ang siyang magpapatunay sa katapangan niya, pero ang pangyayari na rin na yon ay ayaw-ayaw niya na rin maalala. Kahit katiting na bagay na magpapaalala sa kanya noong araw na yon, ay ayaw na sana makita ni Alina. Sumapit ang umaga at pumasok muna ang binata sa trabaho nito sa opisina. Bandang hapon na noong bumalik ito at dala na nito ang ilan sa mga gamit nito sa pagtattoo. Nandito sila ngayon sa guest room na siyang naging kwarto na ni Alina. Nakaupo si Augusto sa kama habang siya naman ay nakatayo sa harapan nito. Turn around. Utos ng binata na agad namang sinunod ni Alina. Lift your shirt up. Mariin na lumunok naman si Alina at sinunod din kung anong sinabi ni Augustus. Napasinga pa siya nang hawakan ng isang kamay nito ang bewang niya. Damang-dama ni Alina ang init at kispang ng palad nito sa kanyang bewang. Ibababa ko ng bahagya ang short mo para ma-drawing ko kung anong gusto mong design. Paalam ni Augustus sa tanging pagtangulang ay naging sagot ni Alina. Mas lalong hindi siya nakahinga at hindi rin magkaandaw-gaga sa mabilis sa tibok ng puso niya nang dahan-dahan ng ibaba ni Augustus ang kanyang suot na short hanggang sa kita na nito ang peklat na gusto niyang matakpan. Pinaglandas ni Augustus ang daliri sa peklat niya na yon. Hindi naman ito masyadong dinidikit ang daliri sa peklat niya. Para bang kinikiliti siya nito sa ginagawa. Kinagat pa ni Alina ang ibaba niyang labi at nanginginig na ang kamay niya sa ginawa nito. It doesn't make her feel uncomfortable. Instead, it fills her heart with a sensation like there are thousands of beautiful butterflies fluttering in her stomach as his fingers gently trace the scars on her skin. Where did you get this scar? Napasingap ulit si Alina nang maramdaman niya ang labis ng binata sa peklat niya. He kissed her scars. It looks deep. This must have hurt when it's still fresh wound. Mariin ulit na napalunok sa Alina. Ipinikit niya rin ang mga mata niya habang pilit na kinokontrol ang paghinga niya. Noong tumakas ako sa tiyuhin ko, nanginginig ang boses na sagot niya. Tumakas? Wika ng binata. Oo. Tumakas ako nang pinagtangkaan niya akong gahasain. Muli namang hinalikan ni Augustus ang peklat niya sa balakang. Maging ang pagdampi ng labi nito ay sobrang gentle lang. These scars hold painful memories, don't they? He said softly. That's why you wanted to cover them with a tattoo. A butterfly tattoo that symbolizes freedom. Freedom from the trauma they have caused you. Panay naman na sa mariin na paglunok si Alina habang ginuguhitan ni Augusto sa balakang niya ang butterfly tattoo na gusto niya. Nang matapos ay pinadapa siya nito sa kama na sinunod niya naman. Magiging masakit to, paalala ng binata. But you need to relax. I will try to make it less painful. Hindi siya sumagot at hinintay na lang ang paglapat ng karayom na gamot sa balakang niya. Napapitlag pa siya sa sakit nang dumampi ang karayom sa balat niya. Hinawakan naman ni Augustus ang bewang niya para tumigil siya sa paggalaw. Shh! Just relax. Saad nito sa mababang boses. Habang tumatagal sa pagdapat ng karayom sa katawan niya, ay animoy nasasanay na rin si Alina sa sakit.
Sa ngayon ay mas nakafocus ang atensyon niya sa kamay ni Augustus sa bewang niya. Nang matapos ang kabilang pakpak ng paru-paro, pinunasan nito ang dugo ng tissue at muli siyang napasinghap nang patakan ulit ito ng halik iyon. Hanggang sa ang halik na yon ay unti-unti nang tumaas, papunta sa likod niya, hanggang sa leeg at sa tenga niya. Napadaing si Alina hanggang sa hindi niya na matiis ang temptation. Nahihirapan na nilingon niya si Augustus at saka walang pag-aalala na tinanggap niya ang paghalik nito sa kanyang labi. Iyon ang first kiss ni Alina, kaya hindi niya pa alam kung ano ang dapat niyang gawin. Augustus guide her lips hanggang sa unti-unti ay nasabayan niya rin ang galaw ng labi at dila nito. Ang kanina ay intimate tattoo session ay nauwi sa hot makeout session hanggang sa parehong hindi na nila nakontrol ang kanilang mga sarili at pagnanasa para sa isa't isa. Hindi na natapos ang butterfly niyang tattoo dahil masyado na silang nilamon ng init ng kanilang mga katawan. "You're so strong," Augustus whispered, his lips brushing against hers. "You've weathered so many storms. You're the kind of woman who should be an inspiration to others." At nang gabing yon ay wala nang pagdadalawang isip na ibinigay ni Alina ang katawan at pagkababae niya sa binatang si Augustus. Hinayaan niya ang sarili niya na makontrol siya ng kagustuhan niyang maangkin ang binata. Kinabukasan na noong tinapos ni Augustus ang tattoo niya sa kanyang balakang at muli pang ang naulit ang nangyari sa kanilang dalawa na para bang wala silang kasawaan. Nagising na lang si Alina at nararamdaman niya na ang sakit ng likod ng balakang niya. Tiningnan niya ang binata na katabi na mahimbing pa rin ng pagkatulog. Sunod niya namang tiningnan ang oras sa nightstand. 12:00 na madaling araw. Eksaktong 10:00 ang hapon nung sinimula nilang itattoo ni Augustus ang kabilang pakpak ng paru-paro. Tiningnan niyang mabuti ang mukha nito. Inabot din ng isang kamay niya ang hibla ng buhok na tumatakip sa mata nito. Hinaplos niya ang gwapong mukha ng binata. Landas niya ang daliri niya sa makapal nitong kilay. Mahabang pilik mata, matangos na ilong, at mapula at malambot nitong labi. Maging ang panga nito na matalas. Noong binili siya ni Augustus, ang buong akala ni Alina ay mas lalo pa nalalala ang lagay niya sa buhay. Na mas lalo siyang maghihirap at makakaramdam ng physical abuse. Aaminin ni Alina. Nawala na siya ng pag-asa at nasabi niya sa kanyang sarili na hahayaan niya na lang na mangyari ang lahat dahil kahit subukan niya man na lumaban ay wala pa rin mangyayari. Nawala na siya ng pag-asa at naisip niya na sumuko na lamang. Ngunit hindi niya lubos akalain na tila mas naging maayos pa nga ang buhay niya sa mga kamay ni Augustus. Hindi siya nito itinuring na punching bag o kaya naman ay basahan. Maayos ang naging pakikitungo nito sa kanya na naramdaman ulit ni Alina kung paano ang pakiramdam ng mabuhay. Inalagaan siya nito at ng lahat ng tao sa mansyon. Kahit alam ni Alina na may kapalit ang lahat na ito, ay masaya siya. Masaya siya dahil hindi niya na ulit naranasan ng saktan at bugbugin kahit wala naman siyang maling nagawa. "Maraming salamat, Sir Augustus," saad niya sa mahinang boses. Inilapit niya rin ang kanyang mukha sa mukha nito at pinagdikit niya ang kanilang mga labi. Nang lumayo ay bumaba si Alina. Nakahubot-hubad pa rin siya. Naglakad siya palapit sa full-length mirror at tiningnan ng tattoo niya sa balakang. Natakpan na nga ng tattoo ang peklat niya doon. Hinawakan ni Alina ang tattoo niya at may maliit na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Pinili niya ang paru-paro na tattoo dahil tulad niya ng sinabi ni Augustus, gusto niya na ang maging simbolismo ng tattoo niya na yon ay kalayaan. Malaya na siya sa trauma, sakit at takot na dulot ng nakaraan. Malaya na siya. Biglang may braso namang pumulupot sa bewang niya at niyakap siya ni Augustus. Hinaplos din ng daliri nito ang tattoo niya. His fingers gently traced the outline of the scars, now partially hidden beneath the intricate design. The butterfly seemed to come alive with each touch. "It looks good on you," bulong ni Augustus bago pinatakan ng halik ang balikat niya. Sa bawat pag-iisa ang kanilang mga katawan, sa bawat pagpatak ng halik ni Augustus sa labi niya, o kaya naman ay sa amang parte ng katawan niya, pakiramdam ni Alina ay mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa.
Para bang lumalalim na rin ang pagitan nilang dalawa. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Alina at ang pakiramdam niya ay mas lalo rin namang lumalalim ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niyang hindi pwede. Alam niyang mali at dapat hindi hayaan ang kanyang sarili na mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. Subalit kahit anong gawin niya, ay huli na ang lahat para pigilan niya ang kanyang sarili. Ano pong ibig sabihin nito, sir? Gulat na tanong ni Alina kay Augustus nang dalhin siya nito sa isang presinto dahil may dadalawin lang daw sila. Hindi naman niya inaasahan na ang makikita niya ay walang iba kundi ang tiyahin niya na nagbenta sa kanya at ang asawa nito na puno ng pasa at galos ang mukha. Hindi pwedeng magkamali si Alina. Alam niya na agad na si Augustus ang may gawanan sa tiyuhin niya. Hindi niya na kailangang tanungin si Augustus bago niya pa makumpirma iyan. Walang hiya ka, Alina. Galit na sabi ng tiyahin niya nang makita siya nito. Ikaw bang nagpakulong sa akin dito? Wala kang utang na loob. Matapos ka naming palakihin, pakainin at patirahin sa aming pamamahay, ganitong isusukli mo sa amin? Walang hiya ka. Wala kang kwenta. Nakaharang si Augustus at nasa likod siya nito para hindi siya masaktan ng tiyahin niya. Hawak naman ni Augustus ang isa niyang kamay para hindi siya masyadong matakot. Maging ang asawa ng kanyang tiyahin ay kung ano-ano ng masasakit na salita ang sinabi kay Alina. Takot na takot lamang siya at mabuti na lang ay hawak ni Augustus ang kamay niya at hindi siya nito iniiwan. Hindi ba kayo nahihiya sa lahat ng mga sinabi ninyo? Pagalit na tanong ni Augustus sa mga ito. Merong katibayan sa lahat ng kasamaan niyo. At may kapal pa rin kayo ng mukha na sumbatan si Alina sa ginawa niyo? Na dapat lang na hindi niya ipagpasalamat dahil lahat ng mga ginawa niyo sa kanya ay puro lang kasamaan. Sino ka ba? Marahas sa tanong ng tiyuhin ni Alina kay Augustus. Bakit ka ba nakikialam dito? At bakit kasama kanyang walang iyang pamangkin ng asawa ko? Who am I? I am Alina's master. And I am the one who sent you to jail. Ako nagpakulong sa inyong dalawa bilang kabayaran sa ginawa niyo sa pag-aari ko. Ano? Ang tiyahin naman ni Alina. Ikaw ang nagpakulong sa amin? Yes. And I will make sure na hindi na ulit kayo makakalabas sa selda. Habang buhay kayong mabubulok dito. At sisiguraduhin ko rin na mararanasan niyo kung anong naranasan ni Alina sa kamay niyo noon. Labis na nagalit sa kanilang tiyahin at tiyuhin ni Alina, subalit wala nang nagawang mga ito dahil sa hawak na nito ng mga pulisya. Bagaman natakot ay masaya rin si Alina na makita sila na pinagdudusahan na ang kasalanan ginawa sa kanya. Hindi nga nagkamali si Alina sa iniisip niya na si Augustus nga may gawa ng pambubugbog sa tiyuhin niya. Ayon sa binata, kulang pa nga yun sa ginawa nito sa kanya noon. She's 2 months pregnant. Nakangiti at masaya na sabi ni Lawrence 3 buwan mula nung mapunta siya sa pangangalaga nito. Congratulations! Talaga po? Hindi naman makapaniwala na tanong ni Alina. Yes, Miss Santos, sagot ni Lawrence. You're going to be a mother. Magiging magulang na kayo. Masayang masaya si Alina at pakiramdam niya ay papatak na ang luha sa mga mata niya. Pinigilan niya lang. Tiningnan niya si Augustus na nakatayo lang ito sa likuran niya. Hindi niya naman magawang pangalanan ng emosyon sa mukha nito. Right now, malakas na ang kapit na magiging anak niyo dahil 2 buwan na siya sa sinapupunan mo. Pero kailangan mo pa rin nabantayan ang paglaki niya. Lalo pat galing ka sa isang traumatic event. Paliwanag naman ni Lawrence. Don't worry. I-recommend ko kayo sa isang magaling na OB doctor para hindi niyo na kailangan pang maghanap. Once again, congratulations. Ngumiti naman si Alina. Maraming salamat po, Doc. Sinuklian naman ni Lawrence ang ngiti niya bago nito tiningnan si Augustus na ngayon na hindi nakakikitaan ng emosyon ng mukha. Congrats man, you're finally going to be a father. Sabi ni Lawrence sa kaibigan. Natipid lang ang sinagot ni Augustus. Hindi naman masabi ni Alina kung masaya ba si Augustus dahil nagdadalang tao na siya. Hindi niya babasa ang emosyon sa mukha nito at wala rin itong sinabi hanggang sa
Makabalik na sila sa sasakyan at pauwi na sa mansyon. Sa isip ni Alina ay baka nagulat lang Benata sa nalaman na buntis siya. Lalo na at matagal na nitong gustong magkaanak kaya hinayaan niya na lang muna ang Benata. Hinawakan ni Alina ang tiyan niya at tiningnan niya rin iyon. Hindi niya lubos akalain na siya ay nagdadalang tao na ngayon. Ang akala ni Alina noong una ay resulta pa ng nangyayari sa kanya noon ang madalas niyang pagkahilo at pagkaduwal kaya sila nagpa-check up kay Lawrence. Sinyalis na pala iyon na siya ay nagdadalang tao na. Aaminin ni Alina na hindi pa siya handa na magbuntis at maging isang ina. Subalit aaminin niya na rin na sobrang masayang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya na nagbubuntis na siya kahit alam niya na hindi niya na makakasama ang anak niya hanggang sa lumaki ito dahil magiging surrogate mother lang naman siya. 9 na buwan niya pa naman na makakasama ang anak niya sa kanyang sinapupunan kaya hindi niya na muna kailangan pang isipin ang paglalayo nilang dalawa. Hahayaan niya muna nakalimutan yon at maging masaya kung ano man ang meron siya ngayon. Magmula nang malaman nila na si Alina ay nagdadalang tao, napansin ni Alina ang pagbabago ni Augustus maging sa pakikitungo nito sa kanya. Ramdam niya na iniiwasan siya nito kaya ay nagtataka siya dahil si Augustus din naman ang may gusto na magkaroon nito ng anak kung kaya't binili siya nito noon sa auction. Nasa kwarto niyo po ba ngayon si Augustus? Tanong ni Alina kay ama ng Martha. Opo ma'am. Tumango naman si Alina at kumatok muna siya sa pinto at ang walang bumukas o sumagot ay pinihit niyang pabukas ang pinto. Nakita niya si Augustus na nakaupo sa kama. May hawak itong libro at ngayon ay seryoso na nakatingin sa kanya. Wala itong sinabi at pinagmasdan lang siya na maglakad palapit hanggang sa nasa tabi niya na ng kama. Ang misteryoso at itim nitong mga mata ay diretso lang ang tingin sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? Nag-aalangan na tanong ni Alina dito. Ibinaba naman ni Augustus ang hawak na libro sa tabi at umayos ang upo. Naupo na rin si Alina sa kama. Sa tabi nito, tungkol po sa pagbubuntis ko. Panimula niya na may pag-aalangan pa rin. What's wrong? Tanong ni Augustus. Hindi ba naging magandang pakiramdam mo? Umiling naman si Alina. Hindi naman po pero gusto ko po sanang malaman kung bakit tila hindi ka masaya nang malaman mo na nagbubuntis ako. Nagbago na po bang isip mo? Ayaw mo na po ba na ako magbuntis sa magiging anak mo? Maluha-luha naman ang kanyang mga mata habang diretso ang tingin sa mata nito. Hindi naman sumagot si Augustus at nanatili lang na nakatingin sa kanya. Pakiramdam ko po kasi mula nung araw na yon ay iniiwasan mo na ako. Hindi ko alam kung nagalit ka ba sa akin o kung may nagawa po ba akong hindi niyo gusto para bigla niyo na lang po akong hindi kausapin at pansinin. Hindi na natuloy ni Alina ang sunod na sasabihin nang biglang hawakan ang batok niya at hinila palapit para pagdikitin ang kanilang mga labi. Nabigla naman si Alina at hindi agad nagawa na makapag-react. Ngunit kalaunan ay nakabawi rin siya sa pagkabigla at dahan-dahan ang ginagad niyang galaw ng labi nito. Hindi sinagot ang tuwiran ni Augustus ang tanong niya, pero sapat nang ginawa nito para masabi ni Alina na hindi naman ito galit sa kanya o sa magiging anak nito. Magmula noong araw na yon ay bumalik na sa dating pakikitungo sa kanya ni Augustus. Naging sweet at maalaga na ulit ito sa kanya, sa kanila ng magiging anak nito. Oh my God! Pinagbubuntis mo ba talaga ngayon na magiging apo namin? Ikaw na ba talaga magiging girlfriend ng anak namin? Magiging lolo at lola na ba talaga kami? Kanina ay bigla na lang dumating sa mansyon ng mga magulang ni Augustus. Labis ang saya ng mga ito nang malaman na buntis siya at may girlfriend na raw pala ang kanilang nag-iisang anak. Opo ma'am, anak po ni Augustus ang pinagbubuntis ko. Nauutal at ilang nasabi naman ni Alina. Gosh! Hindi makapaniwala na hinawakan ng ina ni Augustus ang mukha ni Alina. Hindi ako makapaniwala na all this time, may binabahay na pala ang aming anak. Isang napakagandang dilag at ngayon ay magiging lolo at lola na rin kami. Nahihiya na lang na tumango si Alina. Nasa tabi niya si Augustus at hawak ang isa niyang kamay.
Maging ang ama naman ni Augustus ay sobrang kamukha ni Augustus ay nakangiti lang habang nakatingin sa kanilang dalawa. Dahil sa sobrang saya na malaman na nagdadalang tao na siya at may girlfriend na ang anak, hindi na muna umuwi sa bahay ang mga ito at ang magulang ni Augustus. At ilang araw na munang nanatili sa mansyon ni Augustus para raw makasama at makabonding sila. Gusto rin daw ng ina ni Augustus na alagaan siya kung kaya'y kailangan din ni Alina at Augustus na matulog sa iisang silid para hindi naman maginala ang mga magulang nito. Hindi sila tunay na magkasindahan at surrogate mother lang si Alina. I'm sorry about my mama. Masyado ka ba niyang pinagod? Tanong ni Augustus na kakalabas lang mula sa shower. Nagpupunas pa ito ng basang buhok nang maupo ito sa kama. Sa tabi ni Alina. Ay hindi naman po sir. Sumagot si Alina. Sa katunayan po masaya po siyang kasama at kakwentuhan. Augustus nodded. Mabuti naman kung ganon. Inilagay nito sa bedside table ang towel na ginamit pagpunas ang buhok at saka niyakap siya ng mahigpit. Yakap-yakap lamang si Alina ni Augustus hanggang sa makatulog ito. At nung mahimbing na ang tulog ni Alina, lumayo si Augustus. Kinuha niya ang gamot na tinatago niya sa cabinet at ininom ang isa. Kagabi ay hindi siya nakainom ng gamot dahil ayaw niyang makita ni Alina ang pag-inom niya nito. Ayaw niya na matuklasan nito na meron siyang sakit. I'm sorry, anak ko. Kausap ni Augustus ang 3 buwan ng anak na nasa tiyan pa ni Alina. I'm sorry that you have a father like me. But don't worry. Daddy will try his best to be strong for you. Muling nahiga si Augustus sa tabi ni Alina at saka niyakap siya nito ng mahigpit. Humalik din siya sa noon nito bago ipinikit ang kanyang mga mata. Umaasa na sa pagsapat ng umaga, wala na ang sakit na nagpapahirap sa kanya. What's the result? Seryoso na tanong ni Augustus kay Lawrence. Nahawak ang result ng tests na isinagawa sa kanya. It's getting worse. Napabuntong hininga ng malalim si Lawrence. Hindi na nadadala ng mga gamot ang iniinom mo ang tumor. Wala silang response sa gamot. Kailangan ko na rin nabawasan ang gamot na iniinom mo dahil ma-overdose ka naman kung same amount ang palaging iniinom mo. Wala namang naging reaksyon si Augustus habang nagsasalita si Lawrence. Subalit nung nasa labas na siya at galit na pinagsisipa niya ang kanyang sasakyan. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil kahit ginawa niya ng lahat ay hindi pa rin nawawala ang sakit niya. Hindi pa rin siya nito pinapalaya at may taning pa rin ang buhay niya. Dumudugo na ngayon ang kamao ni Augustus sa lakas ng pagsuntok niya sa kanyang sasakyan na nabasag pa ang salamin. Natigilan siya nang pinigilan siya ni Lawrence at Sandro sa ginagawa niya. Pumasok si Augustus sa kwarto niya kung saan nakita niya si Alina na mahimbing ang tulog sa kama niya. Naglakad siya palapit dito. Inabot ng isang kamay niya ang walang bandage ang mukha nito at marahan yun na hinaplos. Dahil sa ginawa niya ay nagising naman si Alina. Kumurap-kurap ito at bago na pagtanto na siya iyon. Sir, nakabalik na po pala kayo. Inaantok pang sabi nito. Itinago ni Augustus ang kamay niya na may bandage sa likuran para hindi iyon nito makita. Bumalik ka na sa pagtulog. I'll just take a shower and I will sleep next to you. Tumango naman si Alina at sinunod ang sinabi niya. Sa loob ng banyo ay hinubad ni Augustus ang suot niya na t-shirt at tinitikang mabuti ang tattoo niya sa katawan sa salamin. Ang tattoo na gamit niya para matakpan ang lahat ng mga bagong pasa niya sa katawan. Halos hindi naman ang malaya ni Alina ang mabilis sa pagpalit ng araw at buwan at ngayon nga ay dumating na ang araw na kinakatakutan niya at isinilang niya na ang anak ni Augustus. Magpapagaling na lang siya at kailangan niyang magpakalayo-layo. Nandito na po ang iyong baby girl, ma'am, sir. Sabi ng nurse bago pinahiga sa tabi niya ang napakagandang anak na sobrang kamukha niya. Congratulations, healthy po ang anak ninyo. Hindi na napigilan ni Alina ang pagtulo ng mga luha niya habang nakatingin sa magandang anak. Katulad niya ay titig na titig din si Augustus sa anak. Hindi lubos akalain ni Alina na nanggaling ang batang ito sa kanyang tiyan at dinala niya ito sa loob ng 9 na buwan. Hello anak, sabit ni Alina sa garalgal na boses at saka inaabot niya ang mukha ng malaanghel na anak
at hinaplos yon. Ako ang iyong ina. Sa sinabi niyang yon ay napatitig sa kanya si Augustus. Nangungusap ang mga mata nito habang ang luha ni Alina ay walang tigil sa pagbuhos. Ngayon pa lang ay nasasaktan na siya dahil kailangan niya nang iwan ang anak niya. Ano pong pangalan ng anak niyo? Tanong ng nurse sa kanila. Angelica, sumagot si Augustus. Angelica Mavros ang pangalan niya. At ang kinakatakutan ni Alina na araw ay dumating na. Si Augustus na mismo ang nagpaalis sa kanya dahil wala na raw siyang silbi para dito. Dahil nakuha na nito kung ano ang gusto sa kanya. Nagkaroon na ito ng anak at hindi na siya nito kailangan. Just leave, Alina. I'm done with you. Hindi na kita kailangan dahil nakuha ko na kung anong gusto ko. May anak na ako. Isa pa ay bumalik na ang ex-girlfriend ko. At nagpasya kaming magpakasal na kaya ang mabuti pa ay umalis ka na. Just be grateful na pinapalaya na kita. Kahit pa hindi sapat ang lahat ng ginawa mo sa 10 milyon na sinayang ko sa'yo. Hanggang ngayon, pakiramdam ni Alina ay naririnig niya pa rin ang boses ni Augustus. 3 araw na mula nang paalisin siya nito sa mansyon. 3 araw niya nang hindi nakikita si Augustus, ang kanilang anak. Kasalukuyang nasa loob lang siya ng apartment na ibinigay sa kanya ni Augustus. Hindi siya lumalabas at nakakulong lang siya sa loob ng 3 araw. Wala rin siyang tigil sa pag-iyak. Miss na miss niya na ang anak niya. Alam naman ni Alina na dapat ay matagal niya nang natanggap ito dahil sa yun din naman ang usapan nila ni Augustus. Pero nasasaktan pa rin siya. Wala na sigurong masasakit pa sa pakiramdam ng isang ina na nawalay sa anak. Nasasaktan din siya sa mga katagang sinabi sa kanya ni Augustus. Pinunasan ni Alina ang luha sa kanyang mga mata nang sunod-sunod na may nag-doorbell. Pakiramdam niya nga ay wala pa siyang lakas. Ganon pa man ay naglakad siya papunta sa pinto at pinagbuksan. Nagulat siya nang pagbukas niya ay tumambad sa kanya si Lawrence. Alina, sambit nito sa kanyang pangalan. Doc Lawrence? Nauutal niyang sabi. Bakit po kayo nandito? Hinanap talaga kita. Mabuti na lang at mabilis kitang natagpuan. Sabi naman ni Lawrence. Po? Bakit po? May problema po ba? Yes, tungkol ito sa mag-ama mo. Nasa ospital ngayon si Augustus dahil may sakit siyang terminal disease kaya kailangan ka ngayon ng anak niyo. Kailangan ka na mag-ama mo. Maraming mga katanungan si Alina subalit hindi niya muna itinanong ito. Sinundan niya si Lawrence hanggang sa mapunta siya sa ospital kung nasaan si Augustus na walang malay. Inalagaan niyang mabuti ang kanilang anak at ipinaliwanag din sa kanya ni Lawrence kung ano ang sakit ni Augustus. It turns out na may terminal disease na nga si Augustus at ayon kay Lawrence ay may taning na rin daw ang buhay nito. Kung kaya ay gusto raw ni Augustus na magkaanak bago ito mawala sa mundo. Inaasahan na raw nila na mangyayari ito kay Augustus ngunit hindi naman nila lubos akalain na mangyayari ito ng mas maaga. Kasama ni Alina sa ospital ang magulang ni Augustus pero dahil nga sa napakabata pa ni Angelica ay hindi sila pwedeng magstay na matagal doon. Ang magulang na mismo ni Augustus ang nagpabalik sa kanya sa mansyon matapos nilang malinawan sa kung ano nga bang tunay na nangyari. Araw-araw pa rin namang binibisita ni Alina sa ospital si Augustus na ngayon ay aparatos na lamang ang nagdurugtong sa buhay nito. Ngunit umaasa pa rin silang lahat na magigising pa si Augustus. Wala silang tigil sa pagdarasal. Umaasa silang lahat. At pinakinggan naman ng langit ang mga dalangin nila dahil matapos ang 8 buwan na pagkakakomatose, nagising ulit si Augustus. Nilabanan nga nito ang kamatayan at bumalik ito sa kanila. I'm sorry. Naiiyak na sabi ni Augustus. Hindi ko gustong pagsabihan ka ng masama noon. Ginawa ko lang yan dahil alam ko na malapit na ako mawala. Gustuhin ko mang manatili sa tabi mo. Sa tabi ng anak natin pero hindi ko magawa dahil sa sakit ko. Hinawakan ni Augustus ang kamay niya. Maging si Alina ay umiiyak na rin. Patawarin mo ko, Alina. I am really sorry for everything that I've said. I'm really sorry. Hindi naman makasagot si Alina sa labis na kakaiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit.
Iyak din siya ng iyak sa bisig nito. I love you, Alina. Pag-amin ni Augustus. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Habang comatose si Augustus ay nilalabanan ng sakit. Sa isip niya ay kasama niyang mag-ina niya. Masaya sila sa panaginip niyang yon. Doon ay mas lalong napagtanto ni Augustus kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman para kay Alina. Kung noon ay gusto niya lang na ipinagbuntis ni Alina ang maging anak niya, ngayon ay gusto niya na rin itong maging asawa. Gusto niyang maging ina ito ng anak niya. Gusto niya itong mahalin. Gusto niya itong makasama habang buhay. Dahil sa kanilang dalawa ng anak niya, lumalaban siya. Mas gusto ni Augustus na magising mula sa masayang panaginip niya para mas makasama niya ng matagal ang mag-ina niya. Mahal na mahal din kita, Augustus. Umiiyak na sabi ni Alina. Sobra kitang mahal. Kayo ng anak ko natin. Bago niya pinaglapat ang kanilang labi. At sa awa ng Diyos, patapos ang ilang taon na gamutan, walang sawang pagdarasal, gumaling din si Augustus sa sakit nito na ang akala nila ay wala ng lunas. Parang isang himala na walang mga tumor niya sa katawan. Sa araw ng ika-4 na taong gulang ng kanilang nag-iisang anak, ay nag-propose din sa kanya si Augustus. Isang taon mula noon na ikinasal na rin silang dalawa at ang kanilang nag-iisang anak ang kanilang flower girl. I love you po, Mommy at Daddy. Malambing na sabi ng kanilang anak. Super love ko po kayo. Tsaka yumakap ito sa kanila. Mahal na mahal ka rin namin ng daddy mo, baby. Hinalikan naman ni Alina ang noo ng anak. Super. Hinalikan ni Augustus ang kanilang mga noo. At mas mahal ko kayo. Palagi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! The reason I bought you at that auction